Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito isang advokasya. Kasama na natin live sa ating studio ang owner ng Mitch Uraro from Liliw, Laguna, si Miss Janshal Sulibit. At ang mga owner ng Sizzling Restaurant from Camarin, Caloocan, kung saan unang Subo Paso. Subo Paso, diba? Subo Paso. Ang Otit's Midnight Kitchen, Mr. Harley Maminta at si Andrea Cabrito. Ayan, good morning po. Andrea. Good morning. Siya si Otits. Pasimula. Siya si Andrea. Andrea, masarap pa si Otits. Ay, masarap. Yung pagkain. Mali. Good morning po. Good morning. Good morning po. Okay, simulan natin sa Uraro. Kasi there are a few producers ng Uraro. Dahil ang special kasi yung flour ng Uraro. Hindi ba kayo namang problema sa supply ng Uraro flour? Medyo namang problema po. Pero hindi naman po namin siya pure na flour. Hinahaluan po namin siya ng ibang flour. Para po yung... Kasi sobrang mahal po din ng Uraro flour. Magkano? 400 pesos a kilo? Magkano? Magaganon po. Mga ganong klaseng ba? So, pwede mong haluan din ng wheat flour, no? Yes po. Para nang sa ganon ay hindi naman so brittle. Yes, kasi ang Uraro, brittle na brittle eh. Pag pure Uraro. Parang... para na siyang puto seco. Puto seco, polvoron. So, itong Uraro, mas special ito. Kasi... gusto kong tikman yan. Kasi naluan nila ng wheat flour. Yung wheat flour kasi may gluten yon, so sticky yon. So hindi basta itong Uraro nila hindi basta-basta buhaghag. Yes, di ba? Tama ba? Yes po, tama. So anong ratio ng halo nyo? Ilan yung Uraro? 60% yung Uraro, tapos 40% yung wheat. 40% yung wheat or 30% yung wheat, ganyan. 70-30 po, sir. Tama. 70-30. I would suspect at least yung flour kasi 50 pesos lang yung Uraro. Yung wheat flour is 50, yung Uraro mga 400 pesos. Magaling din. Instead na papalitin mo, sabi nga ng DTI daw, shrinkflation. So paliitin mo. Abay, i-mix mo na lang. Para sa ganon, ay ma-maintain mo pa rin. Yung laki. Yung laki. At ma-preserve mo yung lasa ng Uraro. Yes po, sir. Pati hindi rin po kasi namin habol yung malaking pricing po ng product. Mas habol po namin yung binemaintain po namin na pangmasa lang po yung pricing. Tama. So maganda yung ginawa nyo because if you combine 50 pesos with 400, baka mag-average lang yan ng 300 pesos. So you will have the cheapest Uraro. Yes. Patikim nga. Saan ba? Ito, yan. Buksan mo nga yan. Tikman ko. Sige po. Dahil curious lang ako. Sige po, paliwanag niyo po paano kayo nag-start. So, ano mga produkto nyo? Aside from the cookies, ano pang produkto nyo? Kasi ang dami dyan eh. Ano lang po yan, sir? Same lang po. Sa packaging lang? Yes po, packaging po. Then, ito pong isa, mas naiba po siya kasi mas less sweet po. So halos 10% lang yung wheat dyan, ano? Hindi po, sa sugar po. Sugar po, nilelesen po namin. Kasi meron pong mga mostly oldies po na ayaw na matamis. Ayaw po nila na matamis. So, anong sugar ang gamit nyo? I mean, sweetener. Anong sweetener ang gamit nyo? Brown sugar po. Brown sugar. Sa bagay, brown sugar, mura, no? But, yung iba kasi gumagamit ng stevia para nang sa ganon ay konti lang. Yung mga matatanda, okay lang yun kahit matamis kasi stevia yun. Or coco sugar. Coco sugar, okay yan sa mga diabetics, yung coco sugar. Kaya lang may kamahalan din yung coco sugar. Nasa 200 pesos a kilo. Yes po. Di ba? So, yun. Lang po yung ayan, so habang tinitikman po ni Kong Butch, paano po kayo nag-start sa negosyo? Actually, yung business namin is sa mother ko. Mother ko yung nag-start yan. Then, since elementary sila, sa Liliw po kasi, native delicacy po yung Uraro. Then before, na mamasukan lang po yung lola ko tsaka yung nanay ko po sa pinsan nila na may gawaan din ng Uraro. Then, nung nagkapamilya na po yung mother ko, nag-start po siya na maggawa po ng sarili niyang recipe.
ng Uraro. Sariling timpla po. Then dun po nag-start, then na sa pakunting-kunti pong production, nakapag-supply po kami sa Lukban, Quezon po. Yun po yung una po namin sinusupply ng Uraro. Lukban. Yes po. Sa kaalaman ng ating mga for their information, yung Uraro po ay isang root crop. Yes, parang kamote. Kamote o kalibre, kamuting kahoy. Isang root crop yan. Tapos, tinutuyo, tapos ginagawang flour. So, yung Uraro. So, palagay ko, since root crop yan na tawag nito, baka less carbohydrates yan. Yes, sir. So, hindi ka tataba pagkakain ka ng maraming Uraro dahil less carbohydrates. Yung may mga concern protein dyan. Protein pala ito. Walang masyadong carbs. I'm not sure, but I just suspect na baka protein yan. So, sino po si Mitch? Kayo na yan. Si Mitch po is mother ko po. Michelle. Michelle, si Yes mommy po. pala. Opo. Yan po, Yung factory nyo. Opo. Ba, highly mechanized kayo, ha? Actually, lang po, recently lang po kami po nakabili po ng machine. Kasi nagkakaroon po kami ng problema po sa manpower. Kasi, medyo, yung mga gumagawa po kasi talaga ng mga Uraro is matatanda na. Then, yung mga kabataan po, hindi po nila hilig po yung mga ganyang klase po ng trabaho. Work. Opo, kaya nahirapan po may. Kaya, then dumadami din po yung mga nag-orders, hindi na po namin ma-accommodate minsan. So, naghanap po kami ng machine po talaga na pwede po. Ayan. Mga ilang, packing machine. Automatic packing machine. Mga ilang ang mapoproduce per hour niyan? Sa per hour po is, sa machine po kasi namin, dito lang po namin siya nagagamit. Tingin. Dito po. So, yung sa pagpapaking po nitong maliliit po. Ilan po yung laman ng maliliit? Bali, dyan po isa, 18 pieces po siya na 18 pieces. magkayakap. Magkayakap. na Uraro. Mag-partner. Mag-partner po. Valentine's Day. Wala naman akong kitang yakap dyan. Ay, sorry po. Mag-partner po. Yun po. So, every hour po is, I think, mga 5,000 to 4,000 po eh. So, per hour. siguro kayo na ang pinakamalaking Uraro producer in the Philippines. Wow. Hindi ko Diba? sure. So, sino mga customers nyo? Mga targets. Usually, ngayon po, ang market po namin is yung mga pasalubong center po, doon yung mga, sa iba-ibang lugar po na may mga pasalubong na products, then yung mga tourist destination po sa iba-ibang lugar. Like yung Kamay ni Jesus, Padre Pio po, yun po, tapos yung mga bus stops. Kasi yung Uraro is not offered all over the country. Yes, Alam mo yung Uraro, dito lang yan, Bataan, kayo sa Liliw. Alam mo yung Liliw, napaka-popular ng Liliw, no? Nung may naging guest tayo na gumagawa ng tsinelas. Yes, sir. Ngayon, Uraro naman. But I told them yung Liliw, Kilala? sumikat yan dahil kay Dr. Brosas. Kay Dr. Rosas. Pinipilahan yun. Pinipilahan yun. Siyempre, kilala po yun ninyo. Hindi ko na po siya nahuhugan. That was 40 years ago. 40 years. Di ba pinipilahan yun, ano? Yun ang sabi nung nakaabot Si pa. Miss Leonie. Kaya sumikat yung Liliw. Yes, isang mahusay na doktor. So, punta naman tayo sa Otits. Otits. Sa Otits. Masarap nga yung Otits. Menyo ha, hindi ka Otits ha. Malay ko. So, ano-ano itong mga produkto natin? Wow. Talagang enticing yan ha. Oo. Yan po yung ilan sa mga products namin na binibenta sa store namin. So, mainly mga rice meals po siya. Then, pag pinurchase niyo po siya, only rice, only gravy, only soup. Very typical na po siya sa mga sizzling house. Pero, we try to make it a little bit high-end. Pero, yung tawag dito, yung ambience ba is medyo casual lang. Para, although masarap yung pagkain, mababa yung presyo, pero hindi masyadong intimidating yung
place para yung mga, syempre, nasa maliit na community po kami. And FYI po, nasa loob po kami ng isang subdivision. Wala po kami sa main road. So, ang pinaka-kinikater po talaga namin is yung mga residents lang din po namin. So, As of now. as of now po. But of course, kailangan mag-expand din kayo dahil napakasarap yan eh. So, tumatanggap din kayo ng mga, alam mo, nung araw, may kilala ako na meron siyang kitchen, pero wala siyang store. Pero ang lakas ng benta niya. Yun pala, yung mga opisina sa tabing mga neighbors niya na opisina, umu-order sa kanya. Ng lunch, gano'n. Oo. Pero wala siyang restaurant. Pero yung kitchen niya, napakalaki. So, mayroon ba kayong mga customer na ng mga offices like call centers na order sa inyo? Susuplayan nyo. Marami po. Actually, yun po yung isa sa mga target customers namin. Kasi kaya po kami nag-open nga ng ganong oras is wala kasing kainan masyado dun sa lugar na yun eh. So, we make it a point na makover yung hours ng work nila para hindi na sila, kumbaga, lalabas or order pa sa malayo. At least nandun na lang sila. Kasi dun po sa community namin, marami pong mga graveyard shift. Call centers. Yes, okay. Ayan. Okay. Pag-usapan natin. Good, Isa-isa. good negosyo. Okay. Ano-ano ba yung mga produkto natin? Of course, may mga sushi rito. Yes. Okay. May sushi, pagkatapos may tinaa. Palagay ko ito, beef. Ano ba yan? Beef tapa. Ito, Burger steak. Burger steak. Burger steak. Eh, yun naman, bangus siguro, no? Opo. Opo. Daing na bangus. Dito may chicken ko. Dito may may chicken. chicken, may pork chop. At ito, sisig. Ano po siya? Bali, dinakdakan po siya. Dinakdak. Dinakdakan. Bali, ang top 3 bestsellers po namin is, number 1 po is yung spicy fried chicken. Spicy. Spicy fried chicken. Bali, ano po siya? Pampagising talaga. Parang Nashville, ang style po niya parang Nashville hot chicken. Then, ang number 2 po namin is yung breaded pork chop. Breaded. Talagang tinabi sa'yo, Joanna. Lahat. Yung mga bestseller, ha? Talagang alam nilang matakaw ka. Hindi naman. Pero good job ba? Ano po? Then, Yung pangatlo. yung top 3 po namin is yung aming beef tapa. Meron ka dyan, Kong. Pero ano to, panakitbutos na lang yung akin dito. Ayan. Teka, so, bago kayo pumasok sa negosyong ito, what were you guys doing? Anong trabaho? ginagawa nyo sa buhay nyo? Aside sa pagmamahalan. At sige, ako po, ako yung nagtatrabaho po sa isang restaurant for Otits. 3 years na that time. Then, A chef. As a chef. As a chef. Manager sa kitchen manager. Anong klaseng restaurant yon? Japanese restaurant. Malaking restaurant yon kasi kitchen manager. Yes. Pero yun, pati kitchen, may manager May pa. manager pa. Diba? So, Japanese daw. maraming branches yon. Marami po. Nung umalis po ako, nasa 9 branches na po. Anong pangalan ng restaurant na yon? Ipudo. Sikat yung Ipudo eh. Mga ramen. Opo. Tama po. Ipudo. Yes. Saka ang yabang ng Ipudo na yan, walang take home yan. Bawal. Sa loob-loob, bayad ko yan. Tayo ba uwi sa akin? Very live po talaga po. Di ba? Yes. Totoo naman yan. Bayad ko yan, ba't hindi ko Bawal pwedeng i-take out. iuwi yan? Opo. Policy ho ng restaurant. Policy ko rin na iuwi yan. Bayad ko yan eh. Ayaw pa uwi. Oo. Para din talaga ubusin mo lang kung yung kaya mo eh. Hindi, ayaw nilang magaya yung kanilang Baka sa bahay. Sabi naman ni Otits, ordinaryo lang naman yung pagkain ng Ipudo. Gagawa na lang ako sa amin. Yun ang nagpapasikat sa kanila. Huwag iuwi kasi maganda yung formula. Pero sa totoo lang, it's the same. Di Kaya ba? ginawa niya to. So, Actually, more on food safety po siya. Kaya hindi nila masyadong pinapayagan. dinidepensa mo ba? Kaya ka nga umalis doon eh. Okay. Okay, so ngayon, Si Ma'am po, ano pong ginagawa ni Ma'am? Ako po, after graduation ng college, nag-start na po akong mag-work sa call center. So, all throughout... ang gandang combination. All throughout po ng pag-work ko sa call center po ako. And then, nung nag-pandemic, so syempre nag-work from home na po, naghanap na rin ako ng work
online. Okay. So, after po noon, nung medyo lumuwag-luwag na, actually, pangarap po talaga niya yung restaurant. So, parang sinuportahan ko po siya, gano'n. At natupad yung pangarap. Opo. Gusto ko talaga. Pero napakaganda kasi ng combination. Of course, alam mo kung ano yung problema, yung pangangailangan ng mga call centers. Unang-una, siyempre, kung kakain sila sa labas, may pwesto, may kataasan yung presyo, di ba? So, palagay ko naman ikaw nagsasuggest call centers, magandang customers yan. Kasi, kailangan nila yung mura na bilihin naman. At na masarap. Okay. Nakumbinsi kasi pangarap mo rin naman. Sabi nyo, naku, matutupad na yung pangarap ko. Maganda ito dahil may suporta sa akin, yung partner ko. Diba? So ngayon, siyempre, ang sunod na tanong natin, magkano ang presyo ng bawat menu? Pack. Bali, ang pinakamahal na po na item sa menu namin is yung spicy fried chicken, which is 129 pesos lang po siya. Patingin nga na spicy. Bali, quarter na po siya. Hindi lang siya basta kasi ang laki naman ng hiwa mo dyan. Tsaka mura sobrang laki ang hiwa mo. Mura yun kung. Sa akin, hindi ko kayang ubusin yan. Si Joanna, kayang-kayang dalawa yan. Yes! Mura yun Pero sa ang laki ng 129. hiwa. Sobrang mura. Sobrang mura, mapapamura ka. Sa sarap. Sa mura. At sa sarap, siyempre. So, ito po yung bestseller, 129 pesos. Yes po. Only rice na po siya. And Nakita mo, only rice? Alam mo, huwag mo nang ulitin yung only rice. Kaya pala maraming diabetics dito sa Pilipinas dahil yan sa only rice. At nagkakaroon ng shortage ang rice, nag-import pa tayo ng rice dahil sa mga restaurants na kagaya mo. napagalitan pa. Pero kasi kung yun talagang hanap ng tao. Oo naman. But alam mo, too much of everything is not good. But ang rice kasi, pag kinain mo yan, kino-convert yan into sugar. Yes. In fact, mas deadly pa nga yan kaysa Coke. Yung Coke kasi, ang gamit nila ngayon, mga aspartame, yung Coke Zero. So, yan, talagang sugar yan. May pamangkin nga ako, pag kumain, sabi ko, ikuha mo nga ako ng rice, konti lang. Pagdating dito sa akin, punong-puno yung ano. Ganun yung konti. Ito ba yung konti sa'yo? Kaya at a young age, diabetic yung pamangkin ko. Kasi grabe kumain ng rice. Yung konti sa kanya, isang plato. Bandihado. Na malaki. Sabi ko, paano ko ubusin ito? Mahihirapan. Diba? But of course, nasa iyo yan. Yes. Hindi naman sinasabi nila, only rice, kailangan ubusin mo yan. Kung ayaw mong kumain masyado ng rice, di, huwag mong kainin. At huwag ka nang magpadagdag. Di ba? Pero question, sige po, magsabi. Pero meron po kasi kaming option din na hindi only rice. So, pag ganun, minus 20 pesos lang siya sa total price. So, pwede pong mamili. Pag no rice? Pag no rice po, pag no rice, minus 20. Pero Again. pag hindi only, minus 10 lang. Hindi yan, pag no rice. Chicken 20 lang. po. Hindi, So, chicken. minus 20 pesos. So, minus Chicken. 20. Yes, okay. So, paano? So, ganun pala yung isang serving, 20 pesos. Oo. Isang serving, isang cup ba yan? 1 cup na po yan. One Opo, One cup. 1 cup. Tama lang yung 1 cup. Actually, kung magda-diet ka, 1 cup is enough. But Pero yung minsan, iba, pag nakikita ko si Andres, mga 4 na cups. naabutan ko pa nga ako kakain ako ng alas 12:30. Nakaupo na siya doon alas 11. Naabutan ko pa. 4 na cups? Sabi ko 4 na nga cups. kay Peng, yung ating accountant. Masyado naman magastos ata yung libre kain natin dito. Sabi, boss, paano ang lalakas kumain? Number 1, si Andres. Number 2, si Joanna. Uy! Diba? Hindi ba ako maniwala sila? Pero ayan, nag-only rice din po ba yung mga nasa call center? Or hindi na inaalaw yun? Option nila yon. Hindi kung kunyari ako nasa office, tapos gusto ko padagdagan na ng 3, okay na po. Hindi, pag order nila, sasabihin na nila, only rice. Ang ginagawa po kasi namin pagka take out, automatic na po siyang 2 rice. Dalawang sa isang rice lang. Kung gusto nila Yes. ng only. Opo. 129. Ngayon, kung gusto mo magpadagdag pa, pumunta ka sa kanila. Wala nga naman. Yun po yung privilege ng pagkain sa amin. Pabiyahe na lang.
mag-dine-in na lang. Yes. Kung marami, okay. So, anong mga future plans niyo? Kasi, like right now, palagay ko naman, yung mga nasa tabi-tabi nyo, gustong-gusto na talaga ko. Dahil ako mismo ngayon, gusto ko nang kumain. Pwede ba iwan ko na muna kayo? Trabaho na lang kayo rito. So, anong future plans? Are you planning to put up a restaurant just like it's your dream, man? So ngayon po, kasi actually na-achieve na po namin yung ROI. Target date po namin for ROI is 2 years. But we have managed to reach the return on investment na mas maaga ng 6 months. So, either nagpaplano po kami kung either magre-relocate kami sa main road or magpuput up kami ng second branch po. Put up. Second branch. I have a friend, no? Meron siyang it's not as big as yung mga basement ng SM na may mga food courts. Food court dyan. Yung kanya, maliit na court. Pero yung mga building na nilalagyan niya, ito yung sa Robinsons na mga building, may mga call centers. Maybe I can recommend you para may collaboration naman. You can get a kiosk. Isang kiosk lang. Kasi appealing to mga pagkain mo eh. Imagine mo magkano 129. Ito yung sa pinakamahal. Dito sa iba, magkano lang? 120? Yung yung bangus po, 99 siya. Pero mo, 99 yung bangus. Sarap. Favorite ko yung bangus eh. May tip piso. $100. Ayun, 99 So, I recommend ko kayo. Sige. Tatawagan ko. And then you can discuss with them. Kasi, like for example, yung isa malapit lang dito, it's a big call center. Alam mo naman, yung mga Robinsons, mga call centers yan, ang daming tao dyan. Dami talaga. So, I can recommend you. Para lang sa ganun, yun muna ang expansion. So, may 3 pwesto na siya. Puro may mga call centers yan. Ayos daw, ayos. Sabi ni Otits, ayos. Balikan natin yung Oraro. Kayo naman, ma'am, magkano po yung mga cookies natin? Oraro cookies. Ang selling price po namin is, para po dito sa jar is 150 lang po. 150? Alam mo, nasurpresa ako dyan. Alam mo, 400 pesos a kilo yung flour ng Oraro. Sa bagay, mechanized kasi sila eh. Mechanized na eh. Pati po yung volume po per batch po ng isang timplahan po namin ng Oraro is tinatry po namin siyang i-maximize po para hindi po kami lugi din. So, may planetary mixer kayo? Wala pa po. Mano-mano pa po yung... planetary mixer, hindi naman kamahalan. Or kaya, pwede kang gumamit din ng 3-roller mill para mabilis yung paghalo. Pero inuna po talaga namin is yung sa packaging po. Doon po kasi kami masarap. Alam mo, kung mayroon kayong planetary, like for example, mga 20 liters na planetary, mabilis mag-mix yun. Mabilis. Nilalagyan ba nyo yan? I'm sure walang yeast yan eh. Kasi kung may yeast yan, tutubo yan eh. Walang yeast yan. So, walang yeast. So, walang problema. You can get a planetary mixer. May 20 liters, 30 liters. Ang laki na noon. Yes po, sir. Actually, yun po talaga po yung next plan po namin na kumuha po ng mixer, then molder po. Molder, no? Yes po. Pagdaan, babagsak na lang. Yung roller po siya, sir. So, ito po ay 150. Yes po, ito po 150 po. Then, ito po, selling price po is 50. 50, then 40 lang. Magkayakap. Ha? 40. 40. Yung less sweet po. Less sugar, no? Yes po, sir. So, pasalubong talaga. Sa mga diabetics yan eh. Pag matanda ka na, ayaw mo na ng matamis eh. Yes, sir. Pag bata ka pa, gusto mo mga matamis. Matamis na pagkain, matamis na mga salita. Pag matanda ka na, wala na. Wala na yun. Wala na yung tamis. So, ilan po yung mga naging natin ngayon, tauhan ngayon? Kasi naman kayo, highly mechanized. Ngayon po, since mababa lang po yung volume ng production, nasa
8 lang po yung... Marami pa rin, 8. Yes po. Pero before po, kung i-total po lahat ng tao, more or less 20, kasama na po yung sa magbabalot. Yun po kasi yung matagal kasi... So, bumaba dahil tinanggal na niya yung magbabalot. Hindi naman po. Mechanized na. Matatanda na yun kasi ko. Kahit pa, anong sabihin mo, at least, nakabawas ng empleyado. Dahil nga yung mechanized ka na. Ang hirap kaya magbalot. Di ba? Yes, sir. Before po, mano-mano pa po namin siya. Isa-isa po nilalagay sa plastic na maliliit. Then, sinisil lang po sa kandila dati. Imagine mo. Magkano ang cost noon? Ang laki ng cost noon. Ngayon, yung cost nila, capital investment lang at saka konting electricity. Kasi siguro yan, mga 1 horsepower lang na motor yan or even 3/4. 3/4. Maliit pa eh. Bukod po sa mga uraro, meron pa po ba tayong mga cookies na binibenta? Iba? Wala na po. So much, ngayon po, focus lang po muna kami sa uraro. Kasi since po nag-pandemic, parang ngayon lang po ulit kasi kami bumabawi. Alam mo, with a planetary mixer, pwede kayo magdagdag. Hindi lahat na lang ay oraro. Di ba? Pwede rin kayong gumawa ng corn muffins. Yes. If you go to Kenny Rogers, ang sarap ng corn muffins nila. Di ba? So, bumili ka ng mais, yung, ano na yun, ang tinatawag ng, yung corn flour. May corn flour yan eh. Yan, gawin mong muffins. Corn muffins. Pwede rin ibenta yan. Walang gumagawa niyan, Kenny Rogers lang. Kenny Rogers lang. So, ang mahalaga dyan, bumili kayo ng planetary. It's not expensive. Hindi ba kayo umuutang sa DOST? DOST. Nagpa-plan pa lang po. Huwag na ka na mag-plan, gawin mo na. Hindi ba? Isusunod na po talaga. So, if you get from DOST, kompleto na, bumili ka ng 30 liters na mixer. Di ba? Yes po. Pag nakabili ka na doon ng mixer, bumili ka naman ng 3-layer na oven. Yun po yung oven naman po namin is 3-layer na. Pero yes po, 3-layer na po siya. Then, gusto po namin magdagdag pa po ng isa pa po. That's not really expensive. Mga 120,000 lang yun. Yung planetary, baka mga 50,000 pesos. It's not really expensive eh. Kahit si Joanna, pwede kayong pautangin yan. Uy! Ay, pwede po ba? Pwede po. Parang nilalamig ako dito. Bigyan, uy! Ayan. So, ayun. Sundin po natin. Pwede namang makinig. Pwede namang hindi sumunod. Pero suggestion po yun ni Kong. Hindi, I'm not kidding. You can make a lot of products. Yes. Parang gawin ng parang bake shop. Pero mag-isip kayo ng mga produkto na hindi nabibili. Like for example, there's a lot of corn flour available. Gawin mo yung mamaya kumain ka sa Kenny Rogers at orderin mo yung yung corn muffins. Yung corn muffins po. Corn muffins. Corn muffins. Dalhin mo sa mami mo. Itong gawin natin, corn muffins. Nobody's doing that. Nobody's doing that. Only Kenny Rogers. Yeah. Thank you po sa Diba? idea. Ngayon po, saan po ulit natin saan po mabibili nila yung mga produkto natin? Ang orero po sa Pasalubong Center po ng Liliw. Meron po tayo sa Meljan Sweets Bus Stop po sa Calamba. Then sa Padre Pio po. And I think magkakaroon po ng distributor sa Teresa's. I think sa Tagaytay. Marami na rin silang outlet. Pasalubong talaga. Sila po, yung iba po kasi, hinahanap po nila talaga yung product po namin. Then sila po yung nag-i-insist po na mag-distribute po. Itong oraro, tingin ko, Filipino talaga, Filipino product ito. Yes, sir. Oraro na ito. Kasi, para bang... May future eh. Para bang, wow, this is authentic Filipino product. Pwede natin i-export yan. Yes. Yes po. Madami na pong nagdadala po. Pero pampasalubong lang. Kasi hindi pa po kami nakakapag-apply pa po sa FDA, kaya hindi pa po makapag-export. Like itong oraro, i-coat mo ng chocolate. Yes, sir. It's a new product. Yes, sir. Bili ka lang ng chocolate coater. Inline yan eh. Tapos may refrigeration sa
what you call this, channel. Paglabas doon, tuyo na yung chocolate. Pwede mo nang ilagay doon sa packaging. Ito. Yes, Then you will have an Oraro chocolate. Wow. Yes, sir. Diba? Yes po. And palagay ko, people will be amused at bibili ng maraming, dito tayo kasi Oraro yung laman. Yes, sir. The Oraro is a rare thing, no? Yes. Yeah. Galing. So, chocolate coater. Kayo po ba may mga future plans pa din na nasa pipeline? Yes po, actually madami akong plan kasi kakauwi ko lang galing UAE. Then ngayon lang ako nagmamanage nitong business. UAE. Opo. Congratulations, you made the right decision. Thank you, sir. Palakihin mo yan. You add more lines. Kasi the more lines, the more sales you will have. Yes. Yan, Choices. isa yung sinasabi ko, ikukot ng chocolate. Yes po, chocolate Pakilala coated. kita sa mga kaibigan kong gumagawa ng chocolate dito sa Pilipinas. Pangalawa, yung corn. Corn muffins. Yes po. Nobody is doing that. Yes po, sir. So, anyway, palagay ko, atat na naman doon si Andres. Bonifacio, kasi parang manok na. Ayan, para naman maaliw ang mga bisita natin, babasahin na ni Andres Bonifacio ang mga comments ngayong umaga. Yes, Kong Butch and Miss Joanna. Hi, good morning, Kapro Pinoy, Kong Butch and Miss Joanna from Agustin Warag, Mark Luna, Jane Gonzalez, Mary Gomez, Hasmin Ababan, Racket and Mary Chris, Sara San Antonio, Ella Jundunan, Catherine Montano, Azit Romonet, Romalyn Uniso, parang attendance checking na, Rosa Canon Muyong, Jennifer Doblois, Gretchen Pante, haba, Rose Mendoza, Ayla Valencia Padilla, my God, 800 yung buwes natin, parang 800 yung Mercy Tagopa, Aldrin Garcia, Jillian Baguio, Nena Tada, yan na, Princess Tabasquez, Rosalind Trova, Jean Crail Milan, and Vilma Hernandez Habonero. Yan yung mga nagpapashoutout. Alam mo, Andres. Yes, sir! Hi, JC. Alam mo, sa sunod, ang bibila, ang i-greet mo dyan, 1,000 na. Nakabahan niya ako doon sa 1 million viewers nyo eh. Kaya humanda ka na, kailangan may duplicate yung Andres Bonifacio. Okay, sabi ni Jacqueline Dueñas, umulan ba dyan? Maulan na umaga sa lahat from Davao City. Jane Gonzalez, saan kaya ang location ni na sir? Nag-guest na may kanin, may parking po kaya? May kanin. Yan, kay Sir Harley. Tits. Located po kami sa Camarin, Caloocan. Barangay 177 po siya. North Caloocan yung location po namin. Then, may parking po, pero limited lang. Andres, Yes, sir. paano mo nalaman tong otits? Isipin mo naman na nasa Camarin, Caloocan. At nasa subdivision. Paano mo nalaman? Sir, bali, meron po tayong guest for Manila Coffee Festival. So happen, nagkaroon ng problem sa throat. Nirecommend niya si Sir Otits. Bakit? Doktor ba si Otits? Baka ni Sir Kong. Kaya walang ano yan. Kaya maraming salamat, Sir, sa pagpapaula. Ganun din sa Oraro. Ayan. Okay. Ayan, Liberato Martin Bautista. Wow! Kaganda naman ninyo, Ma'am Joanna Luna. Ang ganda naman ng background. Wow, ang galing naman po ni Sir. Napakaganda po na shinare si Dexter to. Nyo pala ang inyong kalaman kung paano mag-alaga ng mushroom at kung paano gumawa ng iba't ibang flavor ng mushroom. God bless po, sir, at more power sa inyong produkto. Sana dumami pa po ang magabel ng inyong crispy mushroom means miraculous mushroom. Galangan mo kumanta, tama na, dami ko tawa. Hey, Sir Sarto! Andres Bonifacio Jr., pakikalibit po si Ed Sarto for order. Sir Ed! Ayun na. Sa balaklag yan, Sarto, pagilip ka. Okay, Bernie Kuwanan, good morning sa lahat from Bislig City. Marie Gomez, magkano po kaya pag bultuhan bibili ng Oraro cookies? Ano po maximum order po? At magkano ang discount? Pag-reseller. May mag-resell. Sa Oraro cookies po, yung maximum order po and minimum order po is dinedepende po namin sa location ng delivery. Kasi pag po medyo malapit lang siya, kinakargo na po namin yung, kung kaya pong i-deliver, pre-delivery na po siya. Kaya huwag mo na munang isipin yung delivery. Magkano yung discount kung bulto? Ang wholesale po sa jar po is 130. 130. Okay. Then dito po yung May discount na yun. May discount na.
Yun na po, sir. Wholesale. 100 Yes po. Ang selling price po kasi is 150 po. Bakit? Sa Liliw. Oh. Sa Liliw. Pero sa ibang lugar po, pwede pa pong taasan. Sige. Sige. Then, Noted. ito pong special po natin is 45 po ang wholesale price. Then, this one po is 35. 5 pesos. Take 5 pesos. Napapapila ng Oraro, ha? Oo. Okay. Okay, from Brenda Sumalinog. Magandang morning, watching from Zamboanga City. Cynthia Melo, good morning from Cabuyao, Laguna. Uy, Tagalaguna rin. Betty Burgos, good morning sa lahat. Watching from Coron, Palawan. Napakaganda dyan. Melissa Curada, magandang morning sa lahat. Pa-shoutout po dito sa Bacoor, Magandang Cavite. umaga, mga Hello. taga-Bacoor. Bacoor. Ayan. Loremy Bagona, watching from Legazpi, Albay. Sisay Bagang Magayong Digdi. Yeah. Marife Gallardo. Aba, alam mo ba lahat ng mga lingko na? Isang magandang umaga sa lahat. Watching from Daan Bantayan, Cebu City. Alam mo yung Daan Bantayan, that's a tourist destination. Magaganda ang beach niyan. Ay, ito kong. Michelle Rivera. Magandang morning to all. Gikan. Ano ba yung gikan kong? Lagi ko na ba? Galing. Sa Tagat Cebu. Maayong buntag, Pro Pinoy. Magandang umaga po. From Cebu, magandang umaga po sa Good inyong lahat. morning. Okay, Yuan Chari Makabani, Feb na talaga. Ang bilis ng matapos ng January. Oy, ilang months na lang, Pasko na naman. Kailan kaya ako makakatanggap niyan? Kahit daon, wala pa ito. Meron ako itong plastic kanina. Charmaine Cotares, good morning from Trento, Agusan del Sur. Agusan. Agusan del Sur. Ay, hiwalay na to kung Carmen Jesus, mas maganda yung money flower. Oh, may gigas tayo na, ha? Mark Villasia, good morning, watching from Cagayan de Oro. Yung money flower tumutubo sa bulsa yun. Yes. Hindi sa alaman, sa garden. Kung masarap sa pakiramdam yung bulaklak lang, masarap naman sa mas masarap naman sa Meron nga ba? yung pera mo. Bakit hindi na lang sabay? May tunay na flowers. That means May ganun. genuine na pagmamahal. Yes. Tapos Yes. may sugar Pocket money. daddy. Ay, Okay! Sarah San Antonio, kahit mapunta ka sa maling tao, uy, basta lagi kang tama, okay lang. Ang babae, laging tanduran! May hugot! Catherine Serrano, good morning to all from Liloan, Cebu City. Mergen Albia, wow, ganda ng background nyo. Nood na tayo, gusto kong magkanegosyo. Sana mabunot ka. Senon Caso, galing talaga ng Pro Pinoy. Nika Reyes, okay ka lang, Sir Andres. Okay lang ako. Medyo may problema si Sir Andres. konti lang naman. Alam mo, Sa utak kong. kaya kailangan natin ng psychiatrist dyan. Monet Ortiz, tangkilikin ang sarili natin dito lang sa Pro Pinoy. Perlita Vargas, good morning po sa lahat. Buhay Uraro Ay, Tagano to, ma'am. Buhay Uraro, ganon kami noong kabataan namin. Yes, Tita. Yan. Perlita, hanggang ngayon, dapat ororo ka pa rin. Ma'am Peng, hey, matitikman ko na mamaya yung order ko. Yung order niya, Hungarian. Yan. Cassandra Valdez, galing talaga ng Pro Pinoy. Ang ganda naman suggestion si Kong Vilma Hernandez Sabonero. Sana po, isa ako sumapili sa programa niyo, Ma'am Sir. Pandagdag puhunan lang po sa store ko para po makatulong ako sa aking mister. May 2 college. Uy, ang yaman mo na, may 2 college ka. College siya pinag-aaral. Kasi kaaka mo. Hope na sana mapili po ako. God bless po. Good luck sa'yo, ma'am. Back to Studio 2. Congrats, and Miss Joanna. Okay, pahinga ka muna, Andres. Pahinga. Mag-recharge ka, mag-recharge. Kasi may hulaan pa. May hulaan pa. Okay. Ayan. Sa mga gusto, ay, hindi naman po pwedeng i-resell yan dahil pagkain, no? Sa inyo lang po pwedeng mag-resell yan. Yes po. Andito ngayon yung bagong abogado. Yay! Si Attorney Oo. Ellen Sapra. Sapra. Congratulations, Attorney Ellen Sapra, for taking the oath. Alam mo, pumasa siya, kaya lang hindi kagad naka-take oath. Pero pwede naman po pa yun. Pero naka-take out na. Kaya may abogado na naman tayong isa. So proud! Yan. Siya po ang produkto ng kahit hindi unang subok ay nakapasa agad. At least nag-try. Never give up. Never give up. Ganyan din siguro ang mga... May mga challenges po ba na talaga namang nahirapan din kayo? Siyempre, marami po. Since yung sa business po namin kasi, technically, startup business po siya. Hindi siya katulad ng mga franchise na i-spoon feed na nila. Isusubo na lang. Opo, isuspoon feed na nila sa yung supplier, ito may customer. Sa amin po, hindi.
from the scratch. Tetestingin namin kung gagana ba to. Pag hindi gumana, malulugi ng konti, testing ulit ng panibago. Yun, learn na po ng bago para hanggang sa makuha namin yung tama. Ayun. Never give up. Never give up. Kayo naman po from UAE, ano pong trabaho from UAE? Nung unang pasok ko sa UAE, nag-bartender ako. Bartender. Yes po. Then, naabutan ng pandemic, nagsara yung hotel. Then, namasukan akong housekeeping naman sa university para lang magkaroon ako ng visa, na meron akong salary, ganun. Ayan. Grabe yung mga challenges sa buhay. Pero talagang bumangon. Never give up. Yes. Never give up. Yes. Kahit last 2 seconds na lang, never give up. Fight. Fight. Hanggang may kaya pa. Eto naman, para naman mag-fight pa rin. Para ibigay yung pwedeng manalo sa ating hulaan mga kapital ko. Nagbabalik si Andres Bonifacio dyan. Yes! At huwag kayong mag-give up sa panghula ng aming mga puhunan o yung mga punang ginagamit ng ating mga panawin dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. At ang ating lucky caller from more than 800 viewers today ay manggagaling sa Iloilo. Annalyn Hermosa! Dalawa ang guest natin. Yes po! Sasabihin ko po sa ano ba ang hulaan? Ang hulaan niya ay ang Mitch Uraro. Uraro. Orero. Sige, Miss. Hello, Miss Annalyn. Hello po. Okay, Miss Annalyn. Makakuha mo kaya ang 3,200. Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Miss Janshel sa kanilang pagsisimula ng Mitch Uraro. Nasa 50,000 po. 60,000 pesos! Joanna, makakuha kaya na? Itanong mo na. Ayan, Miss Janshel, magkano po ang ating pasimulang puhunan? According to my mother, According to the mom, ang kapital po na ginamit nila sa pagsisimula ng Uraro is, ang puhunan is 3,000 lang. 3,000 lang! Ganyang kalaki! My God, very inspiring tayo. Kaya naman bukas, 3,400 na! Pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to studio 2, Kompuch! Alam mo, pumapalya si Ana. Pumapalya na si Andres. pagod na. Nasagad na. Andres, matulog ka na muna. Tapos na naman yung trabaho mo rito. Matulog ka na. Pero yung 3,400 parang puhunan na nila, Mami. That's way back 2004. 2004. Yes. Teka, Andres, yung sinabi kong bibigyan ng 1,000 kahapon dahil 100 lang ang diferensya. Nabigyan ba yon? Inaano pa po, Kong? Inaano pa nila, Sir Ed. At saka ni Sabihin mo Ma'am na lang, Lopez. nakalimutan ko kung... Opo. Hindi po, hindi po! Sabihin mo, pag may kasalanan. Nasa na po! Kalimutan. Inaano pa nila, Ed. Tumigil ka dyan. Ako, at 73 years old, naaalala ko pa. Sila, hindi nila naaalala. Bine-verify po yung number. Bine-verify po yung number. Umiwas, hindi naman yung pera yan. Ayan. So, 3,000 pesos. Okay. Nakapag na puhunan. Ayan. Maraming salamat po, sir. Baka may babatiin kayo. Pwede pa po. Shoutout ko lang po yung nag-refer sa amin dito, si Sir Jim at si Miss Maria Ana. Salamat po. Kung dahil po sa kanila, sila po dapat yung nandito at hindi kami. Pero nabigyan kami ng opportunity. At shoutout po sa mga staff namin, si Eugene, si JC, si Winwin, si Owen, at si Jundel. Wow, galingan natin. Yes. Si ma'am, pamilya po. Sige. Binabati ko po yung mami ko kasi inaabangan niya din po ito ngayon. Hi, Mami! Hello, Mi. Sabi kami. Ano po pangalan ni Mami? Renzi Cabrito po. Renzi. Mami Renzi, good morning. Ayan. Kayo po. Yes po, binabati ko po yung parents ko po, January and Michelle Solibit po. And sa aming ala po family and kay Ma'am Sochi po, thank you po for referring po this program po. Yung Pro Pinoy. Pro Pinoy, yes. Ang programang advokasya. At kinukumbinsin natin yung ating mga kababayan na tangkilikin yung sariling atin. Yes. May mga cookies na imported tayo rito sa Pilipinas. Huwag kayong bumili noon. Oo. Uraro lang po. Oraro is the name of the game. Yeah.
Ayan, maraming salamat po muli. Kaya naman, naway nakapagbigay ng inspirasyon ng kwentong hatid ng Otits Midnight Kitchen ni na Harley Maminta at Andrea Cabrito at ni Mitch Oraro, ni Miss Janshel Sulibit. Magkita-kita po ulit tayo sa mga kwentong tunay na magpapalakas sa inyong mga loob at magbibigay kaalaman sa inyo sa mundo ng pamumuhunan. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagkain ng Oraro at Otits. Tama! At pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Congrats!